Anak, huwag mo kaming iwan at iwanan. Hindi na ako magtatangkang tumakas ulit para maglaro. Anak, tutulungan kitang magbukas ng apoy at magpakain ng baboy. Magising ka na agad. Ito ay... Anong lugar ito? Bakit may batang umiiyak? Tita, sa wakas nagising ka na. Nakatulog ka ng 2 araw. Akala ko hindi ka na magigising pa. Tita, para akong nakalipat sa ibang panahon. Sa panahon ng sakuna. Naging ate ako nitong 3 bata. Matapos mamatay ang magulang namin. Lola ko ang nagsamantala sa pensyon. Binawasan ang puntos at pagkain. Pinaalis kami sa bodega ng pagkain ng hayop. Gagawin nilang magutom kami. Ek! Katatapos mo lang bumaba ang lagnat. Ito ang bagong luto kong lugaw. Hindi ka na kumain ng 2 araw. Kain na agad. Isang bahagi lang. Kayo naman. Malapit nang maubos ang pagkain sa bahay. Ang mga kapatid kong ito, kahit magutom pa ako. Iiwan ko ang pagkain para sa kanila. Hindi pwede, lumalaki pa sila. Kailangan kong pakainin sila ng sapat. Naramdaman ni Ding na ang host ay pangunahing nagpapakain sa pamilya. Para sa host, nagising ang espasyo ng banal na bukal. Ang banal na bukal ay maaaring magpalakas ng katawan. Ang espasyo ay kayang maglaman ng lahat ng bagay. Ito pala ay isang espasyo. Dapat ito ang tubig ng banal na bukal. Sinasabing hindi lang nito pinapalago ang lahat ng bagay, kundi pinapalakas din ang katawan. Hayaan mong subukan ko. Nahawakan ko lang ang espiritual na bukal. Ang mga sakit ko sa katawan sa loob ng maraming taon ay biglang nawala lahat. May espiritual na bukal na. May espasyo na. Maaari ko nang suportahan ang aking mga kapatid. Sa wakas, darating na ang magandang buhay namin. Tangnian. Ikaw na isang pasaway, hindi ka pa rin gutom. Lola, ngayon ka pumunta dito. Hindi ka ba nagdadala ng pagkain para sa amin? Magdadala ka ng pagkain. Ibibigay ko ang pagkain sa inyo. Kayong mga gutom na gutom, matagal na itong nasayang. Inalagaan ko ito para sa inyo. Para makatipid. Para sa ikabubuti ninyo. Para sa ating ikabubuti. Sinasalanta ang pensyon ng aking mga magulang. Para sa bahay ng tiyuhin. Sinasakop ang bahay namin. Kinukuha ang aming pagkain. Sabi mo ito ay para sa aming kabutihan. Diyos ko. Ang mga anak na walang utang na loob ay nangahas na magreklamo. Xiao Shanfen. Anong gulo ito? Kapitan Zhang. Kailangan mong ipagtanggol ako. Nababastos niya akong saktan. Anong nangyayari kay Tangyan? Kapitan. Alam mo na ang kalagayan ng bahay namin. Hindi na talaga kami makakaraos. Yung ani noong nakaraang taglagas. Kinuha niya lahat. Sa bahay, kalahating kilo ng mais lang ang natira. Ako at ang mga kapatid ko ay mamamatay na sa gutom. Anong balak mong gawin? Maghiwalay. Hayaan siyang. Ibalik sa akin ang pensyon ng aking mga magulang. At kunin ang lumang bahay na sinasakupan. Ibalik mo rin sa amin. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo pang hatiin ang ari-arian. Ang pensyon ng anak ko. Para ito sa aking pagreretiro. Gusto ko kung paano gastusin, ganoon ko gagastusin. Pinatay mo pa ang mga magulang mo tapos gusto mo pang pera. Mangarap ka pa. Ang asawa kong ito ay sobrang walang hiya. Yung pensyon, malinaw na para sa mga anak namin. Lahat nakuha niya. Ang mga bata ang kawawa. Huwag na kayong makialam dito. Susugurin ko kayo. Hindi niyo kailangang pakialaman ang mga bagay sa bahay namin. Xiao Shanfen. Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng maayos, huwag magmura. Tangnian. Nasa hustong gulang ka na. Kaya mong alagaan ang mga kapatid mo. Sinuportahan ka ng grupo para maghiwalay ng pamilya. Xiao Shanfen. Ibalik mo ang mga benepisyo ng mga bata. Kung magpapatuloy ka, susundin natin ang mga alituntunin. Huwag kang mag-alala. Walang sinuman ang makakapag-api sa atin. Ate, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang matakot, Xiao Yun. Huwag kang matakot, Xiao Yun. Ngayon na mababawi na natin ang pensyon ng ating mga magulang. Hindi ka ba natatakot na muling pagsabihan ng lola? Hindi, nandyan si Kapitan. Pangatlo. Ikaw namang pilyang babae. Naangkin mo ang lola mo. Titingnan ko kung kaya mong saktan kayo. Ikaw, mangungutang. Bakit ka pa nandito, humihingi pa rin? Tatay San, kung talagang susubukan mong manakit, pupunta ako sa pabrika ng tela. Ihahayag ko ang anak mong si Tang Ermao. Sa mga gawain na peke at masama. Si Tang Shokwan, iwan mo na ang tungkod. Kung talagang aalis si Tang yan, mawawalan na ng trabaho si Ermao. Nanay. Talaga bang gagawin niya yan? Kaya niyang iwanan kahit ako. Ano pa ang hindi niya kayang gawin? Sabihin mo, magkano ang kailangan mo? Kabayaran ng condolence na 480. 500 kilo ng bigas. Lahat ng gamit sa lumang bahay ililipat na. Kung kulang pa, mag-iwan ka ng ihi. Si Tang Shokuan, pumirma ka na rin. Para hindi ka masama kay Ermao.
Ikaw na batang babae, hintayin mo ako. Xiao Juan, Xiao Jun. Ilipat na natin ang mga gamit. Tara, uwi na tayo. Esan. Kaya mo pa. Huling hatak na ito. Kaya ko yan. Tutulungan kita. Tang niyan. Walang ina kang nag-alaga. Nangahas kang agawin ang pagkain ng tiyuhin mo. Hindi ka ba natatakot na kulangin ka ng kidlat? Mama, huwag ka nang magulo. Mama, huwag ka nang magulo. Nakatitig ang iba eh. Anong tinitingnan mo? Ninakaw yung pagkain ng anak ko. Hindi mo pa rin ako pwedeng sawayin. Huwag mo na siyang pansinin. Tara, ibalik na natin. Dali, tumawag ka sa kooperatiba. Sobrang lapastangan nitong batang ito. Pauwiin mo na si ate para ayusin niya ito. Esan, huwag mong sabihin kay Ermao ang tungkol sa nangyari ngayon. Hintayin muna nating maging maayos ang trabaho niya sa pabrika ng tela. Pagkatapos ay ayusin natin si Tangya na babae. Naiintindihan. Juan, dalhin mo ang 20 kilo ng mais sa gilingan ng bigas. Ngayong tanghali, magluluto tayo ng kanin. Totoo nga. Sapat na ang ating bigas, para sa 2 o 3 buwan. Matagal na akong hindi nakakain ng kanin. Ate, gusto ko rin kumain. Esan, pupunta ako sa gubat para maghanap ng mga ligaw na pagkain. Sabay natin kainin kasama ng kanin. Esan. Mangwang. Opo, pahiram po sana ng iyong karit. Kunin mo na, huwag kang pumasok sa bundok. May leopardo. Salamat, Ginoo. Matibay ang pang-ipit na ito. Ikaw ay isang dalaga. Huwag kang pumasok sa loob. Naiintindihan ko. Nandito lang ako sa tabi ng gubat. Lahat ng mga kapatid ay lumalaki. Hindi sapat ang kumain ng gulay lang. Bigyan sila ng kaunting karne. Hindi ko alam kung mahuhuli ng bitad. Ang mga ligaw na kuneho. Uminom ng tubig mula sa espiritual na bukal. Talagang maganda. Lumalakas na ang lakas. May maganda ditong bagay. Ito ay 100 taong ganoderma. Pumunta sa bayan, ibenta ito at bumili ng karne. Ang bango. Ang sarap ng nilutong karne mo. Pagkatapos, basta susunod kayo. Araw-araw may karne kayong kakainin. Dumating na si Lola. Huwag matakot. Ang karne na ito, kinita ko gamit ang aking sariling kakayahan. Hindi nanloloob, hindi magnanakaw. Bakit siya matatakot? Kumain na kayo ng karne. Anong kondisyon? Kahit walang espesyal na okasyon, kumakain tayo ng karne. Anong problema kung kumain ng karne? Ang mga nakababatang kapatid ko ay lumalaki. Para mapalusog ang katawan, ano nang masama? Siyaw niyan. Ganito ka makipag-usap sa lola mo. Noong umuwi ako noong unang buwan. Hindi naman ganito, di ba? Bakit naging ganito? Sabi ng tiyuhin mo. Ginamit mo ang trabaho ni Ermao. Para takutin siya. Nangikil ng mahigit 100 piso. At 3 o 400 kilo ng pagkain. Tiya, hindi ko alam ang sinabi nila. Pero sa totoo lang, pwede kang magtanong-tanong sa baryo. Pagkatapos na nangyari kay tatay, kinuha nila ang aming benepisyo. Sinasakop pa rin ang aming lumang bahay. Taon-taon kinukuha ang lahat ng kita namin. Binibigyan lang kami ng 4,500 kilo ng mais. Nagsasalita ka ng kalokohan. Kami ang nagbabantay nito. Kung wala kami, walang magbabantay. Nawaldas mo na ang pera mo. Ikaw, hindi mapaggalang na anak. Para sa iyong kapakanan ang iniisip ko. Wala kang konsensya. Oh Diyos, bakit hindi ka kumikidlat? Sana'y matamaan ka. Tama na. Binubugbog mo pa kami ni Mama. Wala ka bang batas? Shaoqin Xiao Nian. Hindi naging madali ang mga taong ito. Nang umalis ang mag-asawang Shaolin. Bata pa ang mga anak. Inalagaan ng brigade ang mga bata. Sama-sama kami ni Lola at Yusan. Sino ang mag-aakala na kami ay nagkasala ng malaki? Kasi, ang mga puntos ng trabaho ng mga bata ay kinukuha ni Xiao Shanfen. Sa buong taon, binibigyan lang kami ng 4 o 500 kilo ng mais. Ang mga anak ni Tang Xiaokuan. Ang pinakamagandang pagkain at damit. Pero sila pa ang kinukwestiyon ng mga pamangkin. Huwag kayong makialam. Ang mga bagay ng aming pamilyang Tang. Hindi ninyo pwedeng panghimasukan. Nanay, Xiaokuan, ginawa niyo ba to? Ano ng problema? Hindi naman niya dapat akong sundin. Kahit sundin niya ako, dapat pa rin siyang kumain ng maayos. Inay, hindi ba sapat ang pera na binigay ko sa'yo? Maliit na kapangyarihan. Inaagaw mo ang bahay ng Shaolin. Pinalayas ang mga pamangkin sa kulungan ng baka. Inilipat ang pondo ng pensyon. Nagtayo ng bahay, bumili ng bisikleta. Kaya niyo rin gawin ito. Tita, noon ako'y naligaw ng landas. Akala ko ang makinig sa kanila ay paggalang. Ngunit, tinitingnan ko ang aking mga kapatid na sobrang payat at gutom. Hindi makatayong maayos. Doon ko lang naisip, kung hindi dahil sa aking katatagan. Malamang nandito pa rin kami, sa kubo ng baka at dayami. Hindi pa rin ako busog. Tama si Xiao Nian. Saka nga sila hirap nitong mga nagdaang taon.
Gusto kong maghiwalay ng pamilya. Gusto kong tuluyan ng putulin ang ugnayan sa kanila. Wala pang balahibo. Pero gusto nang maghiwalay. Pag naghiwalay kayo, magugutom kayo. Hindi ako maghihiwalay ng pamilya. Hindi ba't hindi kami mamamatay sa gutom? Taon-taon, kumikita kami ng 5,000 o 6,000. Pero sa alinman sa mga pagkain, ay nakabusog kami. Ikaw ang mangunguna sa paghihiwalay. Kung kailangan talagang maghiwalay, linawin natin. Ang pamilya ni Tang Yan at si Xia o Shanfen ay maghihiwalay na, hindi na maghahalubilo. Si Tang Xiaokuan ang gagamit. Sina Tang Xiaolin na mag-asawa ay tatanggap ng 480 yuan na pensyon para sa pagkain at iba pa. Kabuang 828 yuan. Bawas ang 120 na ibinigay kaninang umaga. At isang ikatlo kay Xia o Shanfen ay natira pang 548. Masisilbi ko ito bago matapos ang taon. Magbabayad pa ako. Wala akong pera. Wala rin ako. Maliit na niyan. Itong 80 piso. Ikaw na ang humawak. Kulang na. Ibabalik ko sa'yo mamaya. Ate, hindi ko kayang tanggapin ang perang ito. Ay naku. Sige na, kunin mo na. Kailangan kumain ng mga bunso. Ate sa malayo. Sige na. Tapos na. Chika, ha. Kung may problema ka man, sabihin mo agad kay Tito. Salamat, Tito. Salamat sa abala mo ngayon. Anong abala? Tungkol sa mga kapatid mo. Dapat noon pa ako kumilos. Noon, masyado akong nag-alala. Yung si Tang Ermao, malapit sa mga walang kwentang tao. Mag-ingat ka, baka bumalik siya at maghanap ng gulo. Tito, huwag kang mag-alala. Siguradong aalagaan ko ng mabuti ang mga kapatid ko. Nang maayos. Kung mangahas si Tang Ermao na magpasok ng tao, hulihin siya ng mga milis. Umalis na tayo. Tita. Sa wakas, talagang malaya na tayo. Sa hinaharap ang kakainin at titirhan natin, ay sa atin na mismo. Ang galing. Hindi na kailangang kumain pa. Ng puting kanin na itinago ni Lola. Kuya, pwede ba tayong magluto ng patatas mamaya? Magdagdag lang ng kaunting asin. Alaynan. CJ. Pagkatapos bumalik ni ate mula sa panghuli, gagawa siya ng masarap. Hindi lang sapat ang pagkain. Yung tao sa nakaraang buhay na araw-araw kumakain ng takeout, hindi makakayanan ang araw-araw na gulay at kanin. Dafang, bilis lumabas na. Siyaw niyan. Pumunta ka kay Dafang. Tia. Nasa gilid siya ng burol ng ginto, naghuli ng isda. Sinasabi ko pa nga, pupunta sana ako kay Dafang sa loob ng gubat, para tingnan ang mga panghuli ng hayop. Tia. Pwede mo ba akong utangan? Panghuli ng hayop, panghuli na kutsilyo at flashlight. Kukunin ko ito para sa iyo. Salamat, Tia. Siyaw niyan, Madilim sa gubat sa gabi. Mag-ingat ka. Naiintindihan ko, Tia. Mayroon akong puwang ng espiritu ng bukal na nagbibigay lakas sa katawan ko. Natakot ako na baka isang lobo lang ang gawin. Sa bundok na ito, maraming mga ligaw na manok at mga hayop. Mahina ba ang kakayahan mong manghuli? Kaya ka pa bang magutom? Paano? Gusto mo bang mang-hold up? Ayaw talaga. Hindi ito kuya. Ikaw ay isang probinsyang unggoy. Sa bundok, maliban sa tigre, lahat natatakot sa'yo. Ako ay isang ordinaryong tao. Bakit ka matakot sa akin? Kung gusto mong agawin ang pagkain, halika. Susubukan kong subukan ang lakas mo. Sige na. Talo na ako. Natakot na ako sa'yo. Pwede na ba? Ikaw na, trabahador na leopardo. Kaya't naging trabahador na ako. Utang ko sa'yo sa nakaraan. Gusto mong uminom pa? Mukha namang na-attach ka na sa akin. Hindi naman ako ang magulang mo.
Di ka ba marunong humanap ng tubig? Ay naku, nagsusumamo pa. Alagaan mo siya. Hindi pwede. Malaki ang katawan, kumakain ng marami. Mahihirapan silang buhayin. Paano kung may masaktan? Uuna na ako. Magkikita tayo ulit kung magkakaroon ng pagkakataon. Tita, ito lahat ay ginamit mo kagabi. Bakit ka sumisigaw ng ganyan? Parang ayaw mong malaman ng iba. Ah, nga. Mamaya, pupunta ako sa komunidad. Saktong-sakto. May natirang isang ligaw na manok. At isang ligaw na kuneho. Gagawin nating tanghalian. Ngayon, huwag kayong magtrabaho. Tang Ermao. Siguradong babalik siya para maghanap ng trabaho. Huwag kang mag-alala. Kung hindi ka babalik, hindi kami magbubukas ng pinto. Alanan. Ang espiritu ng bukal ay makakapagpabuti ng aking kalusugan. Siguradong masarap ang inumin mo, ate. Pero huwag mong lagyan ng sobra. Kagabi, sobra akong uminom. Lahat ng pakiramdam ko ay mainit at mainit. Manang, bakit ang bango ng lugaw ngayon? Siguro matagal na binabad ang bigas. Sabi ni nanay, humiram ka ng flashlight. Tunay kang nakahuli ng hayop. Ate Dafang, para sa'yo ito. Tikman mo muna. Mamaya pupunta pa ako sa bahay ng kapitan. Hindi pwede. Iba ang kalagayan sa inyo. Ipagbili mo na lang. Huwag kang mag-alala, Ate Dafang. Kahapon ang dami ng laban. May mga ibebenta pa. Siyaw niyan ah. Huwag ka nang pupunta sa gubat. Ang mga ligaw na hayop ay pwedeng kumagat. Huwag kang mag-alala. Dadaan lang ako sa tabi ng gubat. Siyaw niyan. Anong ginagawa mo? Tito Zhang, kagabi, pumunta ako sa gubat para manghuli. Para magdala ng isang tarmigan. Para matikman mo ang bago. Sabihin mo na. Anong kailangan mo sa akin? Tio Zhang, gusto kong pumunta sa bayan ng Pingshan. Para bumili ng ilang bagay. Maaari mo ba akong tulungan na gumawa ng isang liham ng rekomendasyon? Hintayin mo. Siyaw niyan. Sa gubat, mas mabuting huwag masyadong pumunta. Yung buhay, mas mahalaga kaysa sa mga hayop na iyon. Kuya at ate, lahat sila nakatingin sa'yo. Naintindihan ko na. Ibigay mo. Tang Yan, Tang Juan. Kayong dalawa ay walang hiya. Nagnakaw ka ng pera at bigas mula sa pamilya namin. Lumabas ka na. Tang Ermao, anong gulo ang ginagawa mo sa harap ng bahay ko? Ikaw, sino ka ba? Nangangahas kang bulihin ang lola ko. Nakalimutan mo na ba na pinahirapan mo ang kapatid kong lalaki? Noong bata pa siya. Sasabihin ko sa'yo. Ngayon, bayaran mo na lahat ng sabay-sabay. Tang Ermao, napasok ka na sa pako. Noon, palagi niyang inaapi ang mga kapatid na lalaki at babae ng pamilya Tang. Ngayon, nagbabayad na siya. Dapat lang, talagang karapat dapat siya. Kuya, babalik pa ba sina Ermao at ang iba? Huwag kang mag-alala, hindi na sila mangangahas. Ate, pupunta sa grocery. Babalik ako, may dalang candy. CJ! Ate, umuwi ka ng maaga. CJ! Bago ka umuwi. Huwag magbukas ng pinto. Kailangang maibenta agad ang baboy sa espasyo. Bibili tayo ng asin at kerosene. Hindi pwedeng direktang kunin ang taba ng baboy. Kailangan mong maglakad palabas para hindi mapansin. Xiao Nian, pumunta ka rin sa Pingshan. Ate, kuya. Gumaling ka na ba? Pumasok ka sa kailaliman ng gubat kagabi. May mga leopardo dito. Madalas silang umakyat sa puno, huwag ka nang bumalik. Nakikinig si Ang Koksing sa iyo. Sa ibang araw. Pupunta ako sa bahay mo para matutong magtaga. Ituturo sa iyo ni Ang Koksing na walang itinatago. Tara. Pagsusuri ng routine. Ito ay para sa kooperatiba. Kailangan nyo itong bayaran. Pandaraya at panlilin lang. Gusto pang magbenta. Hindi namin kayo pinadala para magkamal, kaya sulit na rin. Oy, lalagyan. Ang lalagyan ko. Kailangang balde. Ipapadala na lang sa pantalan kapag may oras. Tito.
Sige na nga, hindi sulit para sa isang isda. Parang may multo talaga ngayon. May 200 kilo akong baboy ramo. Mas mabuti pang ibenta ko sa kooperatiba. Mag-ingat ka, huwag mong makuha ang confiscation. Kailangan mo ba ng baboy na karne? Binibini. Nabibenta ba itong wild na baboy na karne? Binibenta, binibenta. Isa-isang kilo, 1 piso. Kung ayaw mo ng resibo, timbang na lang. Bigyan mo ako ng 2 kilo. Ay, pasensya na, hindi na ako magbebenta. Guro, ito. Ito ay karne ng baboy ramo. Ang taba ng karne na ito ang taba na sobra. Malaki ang sukat ah. Magandang araw po. Ako ay mula sa pulong ng kumpol sa kumpol ng pulong sa Kujiang. Ako mismo ang nakapatay ng baboy ramo na ito. Isang babae ka pa naman. Kaya mong manghuli ng baboy ramo. Ang galing mo. Medyo maliit lang. Sana buong baboy pa sana. Hinati ko ang kalahati para sa malaking grupo. Narinig kong mataas ang presyo sa Pingshan Supply and Marketing Cooperative. Kunin mo na lang ang natitira at subukan mo. Kung may malaking hayop ka ulit, diretso kang lumapit sa akin. Itong baboy, ako na ang bahala. 7 piso at 50 sentimos kada kilo, okay ba? Okay, naiintindihan ko na. CJ. Ako si Zhang Debao. Ako ang hepe ng departamento ng pagbili ng kooperatiba. Babae, ano ang pangalan mo? Ako si Tang Nian. Tawag sa akin ay Xiao Nian. Kabuuan ay 103 kilo. Kabuuan ay 103 kilo. 7 sentimos at 5 sentimo bawat kilo. Kabuuan ay 77 pesos. 2 kurot at kalahati. Tapos na. Gusto kong bumili ng ilang bagay. 5 kilo ng asin. 2 bagong kutsilyo. Isang hunting knife. At saka kami ng magkakapatid. 4 kaming magkapatid, 2 set ng damit at sapatos bawat isa. 3 kilo ng white rabbit na candy. 3 lata ng malted milk. Walang problema. May ticket pa ako dito. Mas mura ko ibibigay sa'yo. Next time umaga ka na umalis. Iwasan mo yung pulang uniforme. Mas mahirap magdala ng basket. Maghanap ng kariton, mas mababa ang set. Xiaoqin. Ang nanay mo at si Xiaoquan. Kailangan na naman ng 300 piso para sa trabaho. Ang pera natin ay hindi lang basta dumating. Qiang at Chow Chow. Sila ay 23 o 4 at hindi pa kasal. Si Lao Zhang ay nanay ko at kapatid ko. Hindi ko napapabayaan. Hindi na kita bibitawan. Tia at tiyuhin. Uhaw ka ba, Xiao Nian? Pumasok ka, uminom ka ng tubig. Tia at tiyuhin, hindi na kayo kailangang mag-abala. Nakakuha ako ng ilang ligaw na manok at kuneho. Ibebenta ko at ang sobra ay dadalhin ko sa inyo. Ay naku, batang. Mga nakababata sa bahay. Halos kalahating taon na hindi nakakain ng karne. Dalhin mo na, kainin mo na lang. Ang karne na ito ay akin ang hati. May sigarilyo pa dito. Para kay tatay. Unang beses mong pagdating. Hindi naman pwedeng walang dala, di ba? Kumain ka dito mamayang tanghali. Magluluto ng sabaw ng ligaw na manok ang tita mo. Ay! Narinig ko mula sa tita mo. Naghiwalay ka na sa lola mo. Kailangan mong mamuhay kasama ang mga kapatid mo. Ano pa bang dahilan? May pagkiling si lola kay Tiyo San. Sa mga nakaraang taon. Mas mababa pa nga sa aso. Ay naku, kayo mga bata talagang hindi madali. Kung may mga pagsubok na hindi nyo makayanan, huwag mag-atubiling lumapit sa akin. Nandito ako sa pabrika. Kapag technician ka, kahit isang buong pagkain lang, ayos na rin. Tito, noong nandito pa ang mga magulang ko, madali kayong dumaan, para tumulong sa pag-aayos ng damit namin, at maghatid ng pagkain. Laging nasa isip ko ang mga kabutihang ito. Ano ba iyan? Kung hindi ko narinig kahapon mula sa tiyahin mo, hindi namin alam, na pinilit kayo ni Xia o Shanfen na maging ganito. O kaya kami mga nakatatanda, ay hindi rin nakagawa ng tama. Hindi dapat ganun. Kailangan nyo pang magtrabaho. Paano naman kayang araw-araw ay nakatutok sa mga bagay sa bahay? Pareho lang naman kayong mga apo. Bakit naman ganyan ang paboritismo? Kahapon, sabi ng lola, hindi pa nababayaran ng tatay mo ang utang niya sa akin. Kailangan nyo rin itong bayaran. Hindi talaga mukhang galing sa isang lola ang mga salitang ito. Hindi ba talaga ama niya ang tunay niyang ama? Pati ang ate mo, hindi mo nakilala. Ang mga karne sa mesa na ito, ay mga ligaw na hayop na hinuli ng ate mo. Ate Xiao Nian.
Ang karne ng ligaw na kuneho na ito ay hinuli mo. Dati, narinig ko sa iba, na ang karne ng ligaw na kuneho ay matigas. Ang bango nito ngayon. Saan ko ito nakuha kaninang umaga sa gubat? Sa susunod, maari kitang dalhin. Pero kailangan mong magsuot ng makapal na pantalon. May mga tinik sa gubat. Sasama ako. Maaari kong tulungan kang dalhin ang mga kagamitan. CJ. Pagkatapos, tuturuan ko kayo kung paano makilala ang mga bakas ng patibong. Visat, ang amoy nitong wild pig meat ang sarap sobra. Mas amoy pa ito ng 10 beses kaysa sa kantina. Nakipagsiksikan ako ng kalahating buwan ng meat tickets noong nakaraang buwan para makakuha ng karne. Pero kahit anong luto ko, hindi pa rin ito kasing sarap nito. Sabi ni nanay, dapat tipirin ang meat tickets. Hindi tulad ngayon na bukas ang pagkain at kain ng kain. Esan. Siya onyan, hapon na to hindi ako pupunta sa Union. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na sa akin. Tita. Tunay bang apo ni Lola ang tatay? Bakit mo naisipang itanong iyan? Si Lola sa tatay, hindi kailanman nagpakita na parang tunay na ina. Noong nakaraang taon, nagkasakit ang tatay ko. Hindi man lang nagdala ng lugaw ang lola ko. Para sa tatay ko. Kahit na paborito ang tiyuhin kong iyon, hindi naman ito dapat ganito katigas. Sa totoo lang, hindi siya ang tunay na anak niya. At hindi rin ako. Maaga namatay ang tunay na ina namin. Kumuha muli ng asawa si tatay, si Xiao Shufen. Nang pumasok siya sa bahay, sinabi niya sa amin na itinuturing niya kaming tunay na anak. Sa totoo lang, noong mga panahong iyon, kumuha siya ng daan-daang libong lumang pera bilang dote. At pagkatapos ng kasal, hinihingi niya sa akin na bigyan siya ng 2 buwang sahod bawat taon. Kaya bawat taon ang nagbibigay ng tulong sa pamilya Tangay. Siya ang humihiling. Pero hindi ko inakala na ganito niya kayo pakikitunguhan. Nang pumanaw ang tatay mo noon, iniisip ko rin na ako ang susuporta sa pamilya. Pero, tita, huwag kang malungkot. Ngayon, matanda na rin ako. Kaya kong dalhin ang kapatid na lalaki sa pagsasaka at pangangaso. Hindi ko na kailangang tingnan ang mukha niya. Lumaki na ang aking munting yan. Tita, uuwi na ako. Naghihintay pa ang mga kapatid ko sa bahay. Kailangan ko silang pakainin. Mag-ingat sa daan, madulas ang daan. Huwag kang madapa. Bisitahin mo kami palagi. Naiintindihan ko, tita. Uy, Xiao Juan. Walang gulo si Tang Ermao, di ba? Wala. Sinabi ni Ate Dafang na pumunta ka at pumitas ng mga bamboo shoots. Ano ang meron sa loob, ate? Tingnan mo, suklay. Salamin, bagong damit. Ito ay malaking puting kuneho. Nakuha ito dati ni Tang Ermao. Kumain tayo ng karne ngayong gabi. Pero huwag masyadong kumain ng gatas na candy ha. Esan, bakit ba sobrang dami ng iniisip ng batang ito? Walang kapatid na babae noon sa nakaraang buhay. Ngayon, nakikita silang masaya. Kahit pagod, sulit na. Sa hinaharap, palagi kitang pakakainin ng masasarap. Esan. Maganda ang mga bulo ng kawayan sa kabila ng gubat. Kumuha tayo ng isang basket. Dalhin natin sa kooperatiba. Mabebenta ito ng 2 sentimos bawat kilo. Tara, tingnan natin. CJ. Tulong, tulong. Tulong. Tulong, tulong. Si Liu Zaiking iyon. Bakit siya nandito? Unahin nating iligtas ang tao. Puntahan mo at ilayo ang baboy. Ako na ang bahala sa likod. Huwag ka nang pilitin. Kahit natagalungsod siya, mauwi rin siyang aalis. Huwag nang magtagal. Kapag nagtagal ka pa, mahuhulog na ang lahat. Nakuha ko ang 2 maliliit na baboy, Xiao niyan. Tumakas ang inang baboy kasama ang mga anak. Tumakas ang inang baboy kasama ang mga anak. Ate, hindi ka nasaktan, di ba? Aba, ikaw ang pumatay sa baboy gamit ang karit. Kung hindi dahil dito. Kung hindi sa espasyo ng kabundukan na ito. Sa tingin ko, malamang ay mapapahamak na ako dito. Naku, nandito pa si Liu Zaiking sa puno. Oy, umalis ka na agad. Ako na dito ang magbabantay. Maraming salamat, Comrade Tang Yan. Nakakagulat talaga kanina. Ayos lang, Liu Zaiking. Natatakot ka ba? Magpahinga ka na dyan sa tabi. Anong pakiramdam ng makakatulong? Anong sabi mo? Simple lang naman yun. Sabi ng nanay ko, pangit ako. Naman sa bahay, hindi ka na talaga makakapangasawa sa buong buhay mo. Siguro niloloko ka lang ng nanay mo. Tingnan mo, ang talino mo pa rin. At magaling ka pa. Siguradong makakahanap ka pa ng magandang asawa balang araw. Ay! Ako na ang tutulong sa'yo. Ay, wag na.
Mahirap at marumi itong gawain. Umupo kayo dyan sa ilalim ng puno. Ako na bahala dito. Ano, kami dalawa. Yung baboy na to, tayo ang nakakuha. Kung hindi mo sana naaliw yung inahin. Hindi ko man lang mahawakan ang balahibo ng baboy na ito. Kaya nga, ito ay para sa ating dalawa na yumaman. Pero ikaw ang may malaking bahagi. Gusto ko lang ng 2 kilo ng taba ng baboy. Sapat na ang 1 kilo ng bituka ng baboy. Ito ay sabay nating nahuli, kaya dapat tayo ang maghati. Kailangan kumuha rin si Liu Hiking ng 20 kilo. Lahat ng nakakita ay may bahagi. Kasamang Tangyan, kayo ang aking mga tagapagligtas. Hindi ko maaaring tanggapin ang inyong huli. Kung hindi dahil sa inyo kanina, matagal na akong nabangga ng baboy ramo. Ihiwalay ang tama sa tama. Ganito ang mga alituntunin sa bundok. Saka, kung hindi mo agad dinawag ang boses mo. Kami baka hindi pa kami makakita ng balahibo ng baboy ramo. Pero, ay naku, wag na ang pero. Hindi na kasya ang natitirang karne. Ako muna ang maghahatid sa iyo pabalik ng baryo. Kasamang Tangyan, tungkol sa nangyari ngayon, hindi ko talaga alam kung paano kita pasalamatan. Anong sinasabi mo? Walang dapat pasalamatan. Kung wala kayo, baka ako. Naitulak na siya ng baboy ramo sa ilalim ng puno. Utang na loob, pakiramdam ko ay may mabigat na bato sa puso ko. Hindi naman kailangan ganun. Ako at si Ate Dafang. Dito kami para sa mga labong. Sakto lang na nagkita kami. Bumalik ako sa probinsya dahil sa bahay, ibibigay ang pagkakataon na manatili sa lungsod. Sa 2 kuya. Gusto kong kumita ng sarili kong pera. Dati, sumasama ako sa mga kapatid na babae ng mga kabataang manggagawa para mag-ani ng labong. Ngayon, may ginagawa sila. Nakita ko na ang mga labong sa gilid ng gubat ay naani na. Doon lang ako makakapasok. Siguro iniisip mo na ang tanga-tanga ko. Anong meron dyan na tanga? May isang luwad na leopardo sa gubat. May ahas na python. At marami pang mas mapanganib kaysa wild boar. Mas delikado pa. Kahit may kasama, wag na lang pumunta. Alam ko na, salamat. Hindi lang ako nailigtas. Kundi nakikinig ka pa sa akin ng ganito kalayo. Walang anuman. Ang kapatid kong babae. Mahilig din siyang makipag-usap tungkol dito sa akin. Jun, halika na. Sige, aalis na ako. Ayos lang. Xiao Juan, bantayan mo ang baboy Pupunta kami para ihatid si Liu Hiking. Paalam. Xiao niyan, ibigay mo ang karne na ito kay tita, 2 kilo. Kasi kaarawan ng anak ko bukas. Gusto lang niyang uminom ng sabaw ng karne. Xiao niyan, kahit na malaking baboy ramo, hindi mo maubos. Nasisira na lahat. Mas mabuting hatiin na lang sa lahat. Para may magandang reputasyon pa. Hindi na pwedeng hatiin. Bakit ang hina mong mag-share? Isang baboy ramo lang naman yan. Makasarili ako. Noong nagkasakit ang ate ko noong nakaraang taon, humiram ka sa amin ng pera. Sabi mo hindi kayo kakilala. Ngayon ay naghahati na kayo ng karne. Naalala ko na magkaisa tayo ng baryo. Pakipahintulutan niyo munang makadaan. Huwag niyo namang harangan ang pinto namin. Saan ka makakakita ng karne? Siksyaon yan, ang laki ng wild boar na ito. Hindi mo rin ito maubos. Bigyan mo ako ng ilang kilo. Kapag natapos na ang anihan, ibabalik ko sa iyo ang bigas. Ikaw talaga. Bakit parang ayaw mong huminto? Kung gusto mong kumain ng karne, ikaw na lang ang manghuli. Tingnan mo nga ikaw. Tumahimik ka na. Kung hindi na kita magiging maginoo. Di ba wild boar lang yun? Bakit ka pa nananakit? Huwag mong kunin ang karne. Hindi pa tapos ito. Ibahagi mo na ang karne sa akin. Kung hindi na ako aalis. Lumayas kayo, lumayas. Kung gusto mong agawin ang karne, unahin mong tanungin kung papayag ang sickle sa kamay ko. Akala mo ba madali mo akong lokohin? Halika, may papatayin. Si Tangnian ay papapatay na. Tangnian, pinatay mo ang baboy ramo ng walang pakundangan. Hindi ka ba natatakot na magdumi ka dahil sa sobrang pagkain? Tama. Dati napakabuti namin sa'yo. Talagang walang utang na loob. Pusong itim na singkamas. Kung patuloy kayong magmura sa akin, totoong gigilitan ko na kayo. Halika na, kung may lakas ka, tumama dito. Kung hindi ka tatama, ikaw na ang anak ng lahat. Lahat kami walang magawa. Bakit ka nag-iingay sa harap ng bahay nila? Umalis na kayong lahat. Kung hindi, dadalhin ko kayo sa klase para mag-aral. Kapitan, si Tangnian. Nahuli ang baboy, walang paghahati. Noon, ang mga mangangaso ay naghahati ng karne. Tama. Kung may paghahati ng bigas, dapat may paghahati ng karne. Kung hindi nila mahahati ang kanilang bigas sa tag-init at taglagas. Sige na. Ang pamilya ni Tangnian ay kumikita ng mga puntos sa trabaho. Kapag may libreng oras, nanghuli sila para sa sarili nila. Walang patakaran na nagsasabing kailangang isuko. Kayo naman, nagsiselos lang kayo sa kakayahan nila. Kung may kakayahan kayo, kayo na ang pumunta. May mga ligaw na leopardo sa gubat. Hindi kami pupunta. Kung wala kang kakayahan, tumahimik ka na lang. Pumunta ka na lang sa kooperatiba para sa mga labanos. Maghanap ng dagdag na kita.
Kapitan, kakatapik lang nitang yan sa akin. Dapat siyang magbayad ng 1 kilo ng karne sa akin. Umalis ka, nag-iisip ka ng kalokohan. Tara na, maghiwa-hiwalay na tayo. Salamat, Tio Zhang. Salamat sa iyo ngayon. Kung hindi, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tungkol dito. Kailangan niyong tumulong. Pero dapat maging maingat. Ang laki ng baboy ramo. Napakadelikado niyan. Naghiwa kami ng karne. Ihahatid namin sa inyo ang ilan. Hindi namin kayang ubusin ito. Buhay niyo ang kapalit nito. Hindi pwedeng ganoon. Tanggapin mo na, Tio Zhang. Sa susunod, hindi na namin alam kung paano ka hahanapin para humingi ng tulong. Sige, tatanggapin ko na. Yisa the way, bukas ay magbebenta tayo ng baboy. Dalhin ang kariton ng grupo. CJ, salamat, Tio Zhang. Uuna na ako. Alaynan. Ano ang gagawin ko? Bantayan mo lang ang mga iyon ngayon, na nagnanakaw ng karne ng baboy, lalo na si Bu Wengxin. Para hindi tayo magpunta sa kolektiba, at sila na naman ang manghuli sa daan. Itset, huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa amin. Tara na. Hatiin natin ang baboy. Magdala ka ng kaunting baboy pabalik sa nanay mo. Pabayaan siyang magpagaling. Salamat, Xiao Nian. Si Tang Nian, ang cute niya. Ang paghahati pala ay may ganitong plano. Ang dami ng karne. Hindi pwedeng sayangin nila. Walang silbi kung pupunta si nanay. Kailangan nating kunin ang karne ng mabilis. Hindi pwedeng halatang halata. Papa, pupunta ako sa kabilang baryo para tawagan ang ilang mga kaibigan. Ermao, huwag nating hayaan na halata na tayo ang nag-utos. Na tayo ang nagsugo. Mag-alala ka, Papa. Sa tingin mo, magagawa ni Ermao yun? Makakapagpahinga. Kapag nakuha na ang karne, makakakain din tayo ng masagana. Bakit ang daming karne sa bahay ng ate? Natatakot akong agawin ito ng lola at ng tiyuhin. Huwag kang mag-alala, hiwalay na tayo. Walang sinuman ang pwedeng humawak sa mga bagay natin. Uy, Xiao Jun at Xiao Yun. Tandaan ninyo ha, kailangan isara ng maayos ang pinto. Huwag buksan ang pinto kung hindi si ate. Mabait ka. Hintayin mong bumalik si ate at bibigyan ka ng candy. Xiao Nian, kumain ka na ba? Kumain tayo ng sabay-sabay. Ito pa rin ba ang malaking bituka ng baboy na binigay mo noong nakaraan? Tito Zhang, natikman ko na ito. May nais akong pag-usapan sa iyo. Tito Zhang, salamat sa pag-aalaga mo sa amin palagi. Heto ang sigarilyo mo. Ikaw, bata. Sabi mo lang ng diretsyo. Basta hindi lumalabag sa mga patakaran. Tutulungan ko. Ayokong pumunta si Xiao Juan sa production team. Maliit pa si Xiao Yun at Xiao Jun. Kakaunti pa ang kanilang kaalaman sa pagbasa at pagsulat. Kailangan nilang bumalik sa paaralan. Si Xiao Juan ay 16 na taong gulang na. Nakakuha na siya ng 5 taon ng work points. Hindi pa lumalago ang katawan ko. Ayoko na ring magtrabaho para sa puntos. Gusto kong maging profesional na mga ngaso. Gusto ko pong humingi ng tulong ninyo na magbigay ng isang sertipiko. Anong sinasabi mong profesional na mga ngaso? Yung mga ngaso noon sa ating na yun. Hindi mamatay sa bundok o kaya ay maging sugatan. Napakadelikado ng bundok at kagubatan na iyon. Tito Zhang, naisip ko na. Hindi sapat ang kita sa paggawa para suportahan ang mga kapatid ko. Kailangan kong maging mga ngaso. Para mabigyan sila ng magandang buhay. Sige, ayos lang. CJ, sasabihin ko na agad ang totoo. Kailangan mong gumastos para makabili ng puntos na pangrasyon. Hindi ko ito matutulungan. Tama, para sa pagiging mga ngaso. Maari kang mag-apply ng 1 baril pang ibon. May luma kaming nasa bodega. Kunin mo ito para sa iyong proteksyon. Salamat, Tito. Bagaman luma na, maaari pa rin itong gamitin. Nandito ang pulbura at bakal na buhangin. Mayroon akong espasyo ng espiritual na bukal. Hindi ko talaga kailangan ang mga ito. Nasa bakuran si Banmu. Ihampas mo na lang. Ate, nakabalik ka na. Nasaan si Xiao Jun at Xiao Yun? Nandito kaming lahat. Ate, ano ito? Ito ay bitag para sa hayop, para hindi manakaw ang karne. Bilisan mo. Dalhin mo si Xiao Jun at Xiao Yun matulog. Ako ang magbabantay ngayong gabi. Tigil. Iwanan ang mga dala mo. Kung hindi, papatayin ka. Sige, kunin mo na sarili mong paraan. Nasaan na ang wild boar na sinabi ni Tang Ermao? Saan mo itinago? Bakit ka pa makikipag-agawan sa akin ng karne? Tumigil ka na. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mga maliit na magnanakaw. Zhang Weiguang.
Kapitan Zhang, kababayan natin, hindi naman nagdusa ang batang ito. Patawarin niyo na kami. Doon na lang kayo makipag-usap sa pulis. Dalhin na sila. Bilisan mo. Tang niyan. Alam mo na ba noon pa man, gusto nilang magnakaw. Tio, ano bang kakayahan ko? Kakatagpo ko lang ng isang nagbebenta ng karne. Pareho lang ang presyo sa kooperatiba. Nahuli sila, kaya hindi nakakuha ng karne. Ayos lang na wala kang masama. Kailangan ko pang sumama sa pulis para tingnan. Sila Zhang Weiguang. Matagal na dapat silang parusahan. Ngayong nahuli na sila sa akto, hindi na sila palalampasin. Oh, tama iyon, Tito. Kakatapos ko lang. Marinig na parang, binanggit niya si Tang Ermao. May duda ako na siya ang nag-udyok sa bagay na ito. Kahit sino pa man, dapat parusahan ng mabuti ang mga lumabag. Alaynan, ikaw na ang bahala, pupunta lang ako sandali. CJ. Anong ginagawa mo? Ilipat mo iyang kariton. Nakaapekto sa negosyo. Kapatid, nandito ako para maghatid ng baboy ramo. Sabi ni Chief Zhang. Diretso na lang daw. Sabi ni Chief Zhang. Titingnan ko. Ginoong Zhang. Siyaw niyan. Kahapon, naghatid ako ng 100 kilo. Ngayon, nakakuha na naman ng baboy ramo. Swerte. Katatapos lang umakyat sa bundok at nakakuha ng isa. Sa susunod, kung may ganitong malaking hayop, diretso mo na lang ipadala sa akin. Hindi ka bibigyan ng tito mo. Sige, basta patas ang presyo. Lagi akong available. Kung makakuha ka ng apdo o paa ng oso, bibigyan kita ng mataas na presyo. Mas mataas pa kaysa sa Kujiang County. Sige, tandaan ko na. Ate, nakauwi ka na. Tingnan mo. Ito ang dinala ni ate para sa inyo. Mga kakanin at candy. At pati na rin mga lapis. Ate, para ba ito sa pag-aaral namin? Oh, tama, lumabas muna kayo. May mga bagay na kailangang pag-usapan ni ate at ni Ate Fang. Halika. Ate Fang. Hawakan mo ang perang ito. Ang dami nito. Sapat na ang 50 piso para sa akin. Hindi ko kayang tanggapin ito. Bawat bagay ay may kanya-kanyang halaga. Ito ang nararapat sa iyo. Dalhin mo ang perang ito kay Jia. Laging mabuti na may kaunting pera sa bahay. CJ. Aalis na ako. Hey, Tang. Ate, makakapag-aral ba talaga ako? Talaga bang kaya? Si Xiao Jun ay nasa ikatlong baitang lang noon. Si Xiao Yun ay kalahating semestre pa lang. Sa hinaharap, kailangan ng lipunan ng mga tao na may kaalaman. Kailangan ninyong mag-aral ng mabuti. Ate, 14 na ako. Nasa ikatlong baitang na ako. Napakatalino mo. Makakapag-aral ng mag-isa at makakapag-advance. Sige, ate, susundin kita. Tio Zhang. Gusto kong gumawa ng ilang kahoy na kama, mesa at upuan. Halos sirang-sira na ang kama sa bahay. Malaki na si Xiao Yun ngayon. Hindi na bagay na matulog pa siya kasama ang ate niya. Kakausapin ko si Xu Changjing. 18 piso ang sahod. Ikaw ang magputol ng kahoy. Bukas pupunta siya sa bahay mo. Ako naman, ngayong araw pa lang ay maghahanda na ako ng kahoy. Ah, nga pala, Tito Zhang. Kumusta na sila sa likod? Pumunta sila sa komunidad para magreklamo. Si Tang Ermao naman ay nang udyok ng pagnanakaw. Kasama pa rin si Zhang Weiguang. Ihahayag ang mga pang-aapi sa mga babaeng kaalaman. Kailangan niyang makulong. Ayos lang iyon. Hindi siya makakalabas ng ilang taon. Huwag mag-aksaya ng pera. Maraming pagkakataon na kakailanganin ang pera sa hinaharap.
Naiintindihan ko na, Tiyuzhang. Hindi ako mag-aaksaya ng pera. Ay, ikaw pala. Yung nasa gubat noong nakaraang araw. Para sa'yo. Paano? Gusto mong sumama sa akin pauwi. Hindi ko kayang alagaan ka. Kung gusto mong mag-isa, kung babalik ka sa akin, kailangan mong manghuli ng mag-isa. Kailangan mo ring sumang-ayon na hindi ka pwedeng manatili sa bahay sa araw. Kung hindi, makikita ka ng mga taga-baryo at matatakot sila. Naiintindihan mo ang sinasabi ng tao. Di ba? Tawagin na lang kitang Xiao Huang. Sige na sige, natakot na ako sa'yo. Halika, sumama ka sa akin pauwi. Ate, may leopardo. Ate, kakain ba siya ng tao? Huwag kang matakot, hindi siya nananakit. Huwag mo siyang hawakan. Buntis siya. Ate, ang bait niya. Pero hindi pwedeng hawakan. Mag-ingat na hindi masaktan ang maliit na leopardo. Ate, hindi na namin hahawakan. Tama. Ang bagay na ito, walang sinuman ang dapat magsabi kahit kanino. Kung hindi, mapanganib si Xiao Huang. Kahit napakuluan ko pa ang sili sa mata. Hindi namin sasabihin. Alainan. Xiao niyan, tapos na ba ang ayos ng mga gamit mo? Kumain ka na ng maraming karne sa bahay mo nitong mga nakaraang araw. Ibabalik ko ang 5 yuan sa'yo. Tama ang halaga sa halaga. Kuyaksu, ako ay isang mga ngaso. Kahit kumain tayo ng karne, hindi tayo nagbabayad. Kahit hindi ka narito, hindi pa rin kami kakain. Mas maganda pa rin ang pagiging mga ngaso. May karne ka pa, kumikita ka pa. Sayang ang kuya ko. Salamat, Kuyaksu. Matibay talaga ang mga kasangkapan. Sobrang nasiyahan ako. Salamat ah. Xiao Nian. Yung si Liu Ziking. Dinala niya yung 2 Ziking sa bahay mo. Bakit nandito si Liu Ying? Liu Ziking, bakit ka nandito? Kapatid na Tangyan. Hindi ba ikaw ang nagligtas sa akin noong nakaraang beses? Mga bagay na ipinadala sa bahay. Dinala ko ito para tikman mo. Ay naku, hindi ka na kailangang magpakababa. Walang anuman. Hindi ba sinabi ko na sa'yo noong nakaraan? Kung hindi ka lang sumigaw ng ganun, ako at si Ate Daph, paano namin mahuhuli ang baboy ramo na iyon? Kayo pa ang dapat naming pasalamatan. Hindi mo alam eh. Habang papunta dito, may 2 sismosa na nangahas pang magpakaastig sa amin. Hindi man lang nila tiningnan kung sino ako. Yes eh, talagang napili nila ang maling tao. Pumasok, pumasok. Dati, alam ko lang na kayang pagalingin ng espiritu ng bukal ang sarili niyang sugat. Hindi ko inakala na epektibo rin ito para sa mga hayop kapag nasugatan. Sinasunod niyo lahat ang sinabi ko. Parang itinuturing niyo akong amo. Ang lapad pala ng talo na ito. Ang lugar na ito ay nasa labas ng 15 kilometro, di ba? Walang mga hayop dito sa paligid. Kung ibebenta ito, o ibibigay sa mga kapatid, tiyak na kailangan itong dalhin mula sa silangan patungong kanluran. Mukhang kailangan pa rin nating umakyat sa bundok para manghuli. Ikaw ang tagapangalaga dito. Tinuturing niyo akong amo. Xiao Huang. Xiao Huang. Muling sumama ka ulit sa akin. O, mamaya bibigyan kita ng Spirit Spring. Maganda. Ngayon gabi. Tutulungan mo akong bantayan ang bahay. Protektahan ang mga nakababatang kapatid ko. Mula ngayon, walang limitasyon sa espiritual na bukal. CJ, babalik na ako sa kwarto para matulog. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Ate, gising ka na. Dali, inumin mo ang lugaw na bagong init ko lang. Nasaan si Xiao Jun at Xiao Yun? Pumunta na sila sa paaralan. Mabubunyag kaya si Uhong sa kapitan ng grupo. Bibigyan ba nila ito ng baril? Huwag kang mag-alala, ayos lang siya. Basta si Uhong, hindi magnanakaw ng baboy o aso sa loob ng baryo. Wala siyang problema. Tama, sabihin mo kay Xuvet at Xiuzayan na huwag silang magsabi sa iba.
Ate, huwag kang mag-alala. Pangako ko. Paulit-ulit ko nang sinabi kina Xiao Jun at Xiao Yun. Nga pala. Si Ate Dafang at si Xumingxiu. Inanyayahan nila akong sumubok ng pugad ng bubuyog. Babalik kami ngayong gabi. At makakapagdala ako ng pulot para sa'yo. Babalik ako mamayang gabi. Para makapagdala ako sa iyo ng pulot. Itong lubid na ito ay ginawa ko kahapon. Matibay ito, mag-ingat ka. Kapag umakyat ka mamaya, mag-ingat ka, huwag kang madulas. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Dahan-dahan, dahan-dahan, dahan-dahan. Ang ligaw na matandang Reishi ay yumaman na ngayon. Dapat ay tinulungan ko lang si Dapang na sisirin ang bunganga ng pukyutan. Akala ko ay maghukay lang ako ng honey. Ang ligaw na matandang Reishi ay yumaman na ngayon. Dapat ay tinulungan ko lang si Dapang na sisirin ang bunganga ng pukyutan. Akala ko ay maghukay lang ako ng honey. Ang bunganga ng pukyutan ay ni Big Head at Mingzhu ang nagpasimula. Hinati ko ang kalahati. Ang Lingzi ay ako mismo ang naghanap. Hindi pwedeng sabihin na pantay-pantay lang. Para hindi na magkaaberya sa hinaharap. Xiao Nian, natapos mo na ba? Kung tapos na, bumaba ka na agad. Maghintay ka lang saglit. Magdadagdag pa ako ng isa. Ay naku. Ay, nasting ako. Mag-ingat ka. Ay, nasting din ako. Okay lang ba kayo dalawa? Walang problema. Nakapadilang ng bag. Bilisan niyo na, wag na nating patagalin. Opo. Walang problema, walang problema. Nagdagdag lang ng isang bag. Mabilis na, wag nang antalahin. Ayun. Kung alam ko lang na pwedeng mag-imbak sa espasyo. Sayang lang yung effort kanina. Ang honeycomb ay masyadong malaki. Kailangan kong maghanap ng lugar para ayusin ito. Sige, ayos na. Ang lingzi na ito ay hindi bababa sa 10 kilo. Matigas at tuyo ang ibabaw, may bango pa. Siguradong malaki ang presyo nito. Sige na, pakababa mo na ako. Oy, Dafang, ano ba ang dala mo dyan sa likod? Bakit parang nakaumbok? Wala lang, pugad lang ng bubuyog. Kayo dalawa ba iyang mga bukol? Tinikman yata kayo ng bubuyog. Naman. Sino ba naman ang hindi matinik kapag sinubsob ang pugad ng bubuyog? Totoo nga, ang laki ng pugad ng bubuyog. Niyan, hati-hatiin mo nga, Xiao niyan. Pareho naman tayong taga-baryo. Pareho lang yan. Hindi naman nakakaapekto sa kita mo. Hindi pwede, itong pugad. Kailangan ito para sa pamilya. Hindi pwedeng hatiin. Xiao niyan, bakit ka ganyan kakuripot? Noong nandyan pa ang kuya mo, hindi ka ganyan. Kung hindi ka paalis, papaalisin na kita. Aalis na. Xiao niyan, lumalaki na ang ulo mo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, mawawala na ang ating pugad. Tara na, umuwi na tayo at ayusin ang pugad. Ay, kayo ay clumsy talaga. Mas mabuti pa kayong sumama kay Xiao Juan. Ate, tutulungan ko ang timba. Tingnan mo ang mga pupo ng bubuyog na inani natin ngayon. Tinatayang mga 10-10 kilo ito. Kapag piniga itong mga ito, siguradong aabot ng 100 hanggang 130 kilo ang pulot. Malaki ang kikitain dito. Ngayon ang halaga ng dowry ay 4 o 500 piso. Kailangan kong ibigay ang bahagi ko sa inyo. O kaya ibenta nyo na lang ang mga bagay. Ibigay nyo sa akin ang pera. Ibaligyan mo na lang, hindi ako marunong magbilang. Noong huli, nagbenta ang tatay ko ng mga palaka. Nahuli siya ng mga may pulang manggas. Hindi ako makapunta. Sa ganitong paraan, pagkatapos nito, mag-iiwan din ako para kay Xiao Juan. Pupunta na ako sa Pingshan mamaya. Gusto niyo bang mag-iwan? Kung hindi, kailangan kong ayusin ang bahay. Kung dadalhin ko ang tunay na balde sa pantalan, siguradong kukunin nila ito. Unang kukunin nila ito sa storage. Walang laman na hindi normal na paghahanap. Kaibigan, bumisita lang ako sa kamag-anak. Walang dala. Buksan. Tara.
buti na lang walang dala talagang bagay. Kung hindi, malaking gulo na iyon. Nagbebenta ng bagay. Ang tiket ay 2 sentimos. Huwag maingay pag pumasok. Kung may inspeksyon, tumakbo. Huwag ipagsabi kay teacher. CJ. Wild honey. Ay. Biliin lahat ng 13 bawat kilo. 29 na kilo. 377 yuan. Honey ng ligaw na manok kasama ang timba. 400 kabuuan. 1 taon na sahod para bumili ng pulot. Siguradong para ito sa mga may mataas na posisyon. Pupunta tayo sa Supply and Marketing Cooperative mamaya. Anak niyan 7 ang pulot, 1 kilo. Yung kabibe ng pukyutan, 6 na piso at kalahati. Kagagaling ko lang kahapon. Kanina umaga, dinala ko na sayo. Tama nga. Gusto ni Direk Liu ng laman ng oso. Pabebenta ng 500. Mataas ang halaga ng tanso. Maraming benepisyo ang makuha sa kanya. Tinututukan ko ang bagay na ito. Kapag mayroon ako, ipapadala ko sa iyo. Ayos lang. Salamat, Tio. Hindi na ako maghihintay, aalis na ako. Sige, ingat ka. Mahalaga man ang abdo ng oso. Pero masyadong komplikado kapag inisahin mo ang oso at pinatay. Magulo kung patayin sa loob ng espasyo. Sige na lang. Dali, dali, dali. Halos mapagod na ako mula kagabi hanggang ngayon. Dali, dali, tulungan mo akong itulak ang sasakyan. Ay naku. Pagod na pagod. Kamusta na siksiyaw niyan? Nabenta na ba lahat? Huwag kang mag-alala. Nabenta na lahat. Maganda ang presyo. Pag-usapan na lang natin pag-uwi. Ano pang pag-uusapan, bilisan na. Tara, 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 tara. Ay, mabagal ka naman. Hindi makakalayo ang pera. Sige, umalis na tayo. Tang niyan. Mas okay kung diretso ka na maghati. Nabili natin ng higit sa 1,300 yuan. Kayo dalawa ay may 700 piso. Bawat isa ay 350. Sige, ayos yan. Kung may ganitong magandang bagay, hanapin mo ako. Nga. Ingat ka. Xiao Juan. Kain tayo ng twice-cooked pork ngayong tanghali. Tita. Pumunta si tita kaninang umaga. Nang makita kang wala, umalis na siya. Kaya ganito. Magluluto ulit tayo ng adobong baboy. Baka bumalik pa si tita mamaya. Pagdating niya, magpapalusog tayo kay John para lumakas siya. Pupunta na ako. Nakalimutan kong bilhan si Xiao Juan ng mga libro sa junior high. Sa susunod na pumunta tayo sa bayan, bibili ako. Kung pwede ko lang siya mapapasok. Sa paaralan sa Pingshan sana. Pero mahirap ang rehistro. Tita, nandito ka na pala. Tita, halika, pumasok ka na at umupo. Ang buhay mo ay tila napakamasagana. Tita, hindi ka kasi dumating kaninang umaga. Pinagawa ko kay Xiao Jun ng marami. Si Xiao Jun at si Xiao Yun ay lumalaki. Kailangan nilang kumain ng mabuti. Tita, kumusta? Mabilis, maghugas ka ng kamay at kumain. Tara na, magsusulat tayo ng takdang aralin. Xiao Nian, nakita mo na ba ang tiyuhin mo? Hindi pa. Narinig ko mula sa kapitan na kung hindi siya namatay ay may kapansanan na siya. Pinalaki kami ng lola mo at ng tatay mo. Nagbayad ako ng utang na loob sa loob ng mahigit 20 taon. Hindi ko na sila pakialaman sa hinaharap. Tita, naiintindihan ko. Naghahanap ng manggagawa ang asawa ng tita mo sa pabrika. May mga pagkakataon mula sa ibang probinsya. Gusto kong ipasok ka sa pabrika bilang manggagawa. Lumayo sa kanila. Bukas, babalik ang lola mo at ang tiyuhin mo. Huwag mo silang pagtalunan. Tita, ayaw kong pumunta. Kung aalis talaga ako. Hindi ba't mas madali silang maapi pagkatapos? Si Xiao Juan ay lampas na sa 16. Baka ibigay ko na lang ang pagkakataon sa kanya. Gusto mo ba? Sa mga nakaraang taon, marami siyang dinanas na hindi maganda. Kung sakaling makahanap siya ng trabaho, madali siyang makahanap ng magandang asawa. Kayong mag-ina. Dalhin mo siya sa baryo para magpakuha ng sertipiko. Bukas pumunta ka sa Pingshan County para maghanap sa akin.
Kuya, bakit iniiwan mo ang pagkakataon sa akin? Kung pumunta ako, anong gagawin mo? Tanga mong bunso. Ang ate mo ay isang mangangaso. Hindi ba mas maganda kaysa maging manggagawa? Pupunta na tayo sa malaking grupo ngayon para magpabukas ng sertipiko. Si Tang Juan ay pupunta na maging manggagawa. Agad kong ibibigay ang sertipiko sa inyo. Salamat, tiya. Pasensya na po sa abala. Sasamahan ko kayo sa munisipyo para magpirma at magpako. Ang rehistro ng bahay ay kailangang aprubahan ng munisipyo. Sige na. Tapos na ang mga papeles. Salamat, kaibigan. Xiao Nian, Xiao Juan. Inayos ko na ang mga papeles ko kahapon. Salamat, ate. Walang anuman, ate. Tara na, punta tayo sa UC. Ingat ka. Nakuha na ang mga materyales. Punan mo itong form. Maging tao na ng pabrika ng bakal. Nakatala na ang rehistro sa pabrika. Salamat po, tiyo. Dadalhin ko siya sa mailroom. Yung matanda, hindi magaling ang mga binti. Si Xiao Juan ay matalino at marunong gumawa ng trabaho. Madali lang ang trabaho sa poste ng sulat. Ang sahod ay 28 yuan at 5 mao. May bonus pa. Salamat, Lola. Tama ang trabahong ito. Kuya, sapat na ba ang binili mong ganito kalaki? Kailangan mo ba talaga gamitin sa trabaho? Gusto ng boss nitong bisikleta. At gusto pa ng relo. Tita, ang mahal nito sobra. Hindi naman mahal. Kailangan mo ang bisikleta sa trabaho. At ang relo ay para makita mo ang oras habang nagtatrabaho. Huwag kang mahuli sa trabaho. Talaga namang ayaw mo akong magstay sa dormitoryo. Maraming tao sa dormitoryo. Napakabata mo pa. Hindi ako mapakali kapag nandyan ka. Malapit dito sa pabrika mo. Ate, napakabait mo sa akin. Bodong bata, anong sinasabi mo? Ako ang iyong ate. Xiao Juan, bibili na lang tayo ng mga libro mula junior high hanggang high school. Pag uwi mo, mag-aral ka ng mag-isa. Para makapasok ka sa kolehiyo. Ate, mag-aaral talaga ako ng mabuti. Subukan mo na ang niluto ni ate. Sobrang bait mo sa akin, ate. Bobo, ako ang ate mo. Kung hindi ako magiging mabait sa iyo, kanino pa? Ikaw, mag-aral ka ng mabuti. Magtrabaho ka ng maayos. May nag-aalaga sa bahay. Nandyan ako para kay Xiaoyun at Xiaojun. Huwag kang mag-alala. Ate, ang sarap na nilutong ginawa mo. Masarap kaya kumain ka pa ng marami. Pumasok ka na. Mabait si Tio Lee sa receiving room. Kung may kailangan ka, hanapin mo siya. Eh, gagawin ko ng maayos. Xiao Nian, bakit ang dami mong binili? Tia, kayo at ang malaking tiyuhin ay talagang nakatulong ng malaki. Ito ay isang pagpapahayag ng pasasalamat, oh. Hindi ito maibabalik ah. Ikaw, bata ka. Maghugas ka na ng kamay, malapit na ang pagkain. Maganda ang sigarilyong ito ah. May malasakit si Xiao Nian. Basta't gusto mo, malaking tiyuhin, ayos lang iyon. Oh, tama na, tiya. Ito ang gamot na inireseta ng matandang doktor. Dumidikit kayo ng 2 patak habang nagluluto. Para mawala ang pagod. Nasubukan ko na, epektibo. Walang magiging problema, di ba? Paano naman kita sasaktan, tiya? Kayo at si Tio, malalaman ninyo kapag ininom ninyo. Mas maganda para sa katawan. Sige, tatanggapin ko na. Juana, halika na. Tuturuan ka ni ate magbisikleta. Ate, turuan mo ako ah. Alam mo na, ha? Pag nagsimula kang magbisikleta, dapat matatag ang hawak mo. Tumingin ka sa harap. Alam ko na, ate. Ate, bakit hindi ka umuwi? Kailangan kitang makita na natutong magbisikleta, para makapagpahinga ako ng loob. Kapag matagal na hindi nagamit, kalawangin ang bisikleta. Sige, sumakay ka na. Dadalahin kita ng 2 ikot. Dahan-dahang magpatakbo. Tumingin sa unahan. Ituwid ang likod. Medyo mabagal. Ipagpatuloy mo lang ang pag-ikot sa bakuran. Ako na ang magluluto. Bibigyan kita ng leksyon kung paano magliko mamaya. Dahan-dahang magpatakbo, may butas sa unahan. Ate, marunong na akong magbisikleta. Halika. Hawakan mo itong pera. Bumili ka ng 2 siopao sa trabaho, huwag kang magutom.
May pera ako. Kung sinasabi kong hawakan mo, hawakan mo. Kung hindi, araw-araw akong dadalhin dito sa'yo. Ate, bakit ngayon ka lang dumating? May nang-aapi ba sa inyo sa school? Walang guro ang nagsasabi na magaling ang gawa ko sa homework. Ay naku, sige na, umalis na. Uwi na si ate. Magluluto ako ng asukal na may itlog para kainin ninyo. Sige po. Parang manganganak na siya. Huwag kang matakot. Kasama kita. Parang noong pinanood natin ang inang baboy na manganak. Huwag kang matakot, maliit na huang-huang. Isa, dalawa, at tatlo. Isa, dalawa, at tatlo. Maliit na huang, kung pagod ka na, ipikit mo lang ang mata. Ako ang magbabantay sa mga batang ito. Siguradong walang lalapit. Walang sinuman sa nayon ang nagtatanim ng lakas sa gubat. Pero kung sakaling may ligaw na hayop na pumasok, hindi makakayanan ni Xiao Huang ang mga pagsubok pagkatapos manganak. Ah! Si Xiao Huang ay naging ina na. Pwede ba akong humawak? Kailangan nating ingatan sila ng mabuti. Esan? Ang iba, isang buwan ang pag-aalaga pagkatapos manganak. Ikaw ay isang probinsyanong mahilig sa yaman. Sapat na ba ang isang linggo? Papasok na ako sa bundok. Kung hindi, hindi na namin kayang suportahan ang pamilya. Oh, natatakot kang mawalan ng inuming espiritu ng bukal. Si Xiao Jun, aalis si ate sa pingsya ng ilang araw. Sa mga araw na ito, alagaan mo si Yuner. Tandaan mo yun. Huwag kang pumunta sa produksyon kapag panahon ng anihan. Mag-ingat sa bahay ni na Sanshu. Naintindihan ko, ate. Paano na si Xiao Huang at Baozai? Huwag mong sasabihin sa iba. Kung matuklasan nila, sabihin mong sila mismo ang dumaan dito. Si Xiao Huang ang magdadala sa mga anak na leopard at magtatago sa gubat. Halika. Kuya Dafang. Kuya Dafang. Anong nangyari kay Xiao niyan? Pupunta ako sa pingsya ng ilang araw. Bantayan mo si kuya at ang mga kasama niya para sa akin. Kung si Tio San at ang iba pa ay gagulo, pabayaan mo silang magtago sa bahay mo. Sige, walang problema. Hindi aakalain ni Xiao Shanfen na gagawa siya ng gulo. San, mamangha ka naman, manghuli ka na naman. Gusto ko rin maging mangangaso. Hindi ako pinapayagan ni nanay. E di pinipilit na ako ng buhay, no? Nagsimula na ang pagtugtog ng trompeta. Magmadali na kayo sa trabaho. Sige, aalis na ako. Why, at Fengxia. Kayo na ba ang aalis? Tama ka dyan. Mas komportable kang maging mangangaso. Hindi mo kailangang harapin ang araw. Kahapon si Liu Ying. Nanghihina dahil sa init. Tulungan mo kami ngayon. Fengxia. Huwag mo nang sabihin pa. O, pupunta ako sa bayan ng Pingshan. Babalik ako mamaya para tulungan kayo. Kailangan ko ng sabon na pampaligo, papel na pangbanyo, at toothpaste. Kailangan ko ng hair tie. Maliit na salamin at suklay. Tao na si Tang yan. Kailangan ko ng mosquito net at bandage. Babayaran kita sa susunod na buwan. Walang problema, huwag magmadali. Huwag kalimutan ha. Naaalala ko lahat. Bye, aalis na ako. Xiao niyan, sa wakas dumating ka na. Kamakailan ay abala sa bukid. Talagang mahirap makakuha ng karne. Tito Zhang, noong huli mong sinabi na kailangan ni Director Liu ng bungo ng oso. Nandito ako. Bungo ng oso. Saan mo nakuha ito? Nakipagtulungan sa kaibigan. Director Liu, talagang handa kang magbayad ng 1,300. Dadaling kita para makilala siya. Hindi. Ayoko pumunta. Kumuha ka sa ngalan ng kooperatiba. Tapos ibigay mo sa kanya. Xiao niyan. Tito, salamat sa iyo. Kung kailangan mo ng kahit ano, tutulungan kita. Salamat, Tio.
CJ. Tio Zhang, aalis na ako ah. Check mo nang maayos ang karne ng baboy ramo. Ayos, walang problema. Kailangan ng beer vial ni Direktor Liu. Baka sa pagkakataong ito, mapromote na ako bilang direktor. Ate, bakit ka nandito? Anong nangyari? Hindi ka ba pwedeng pumunta at magpasya? Kumusta? Kumusta ang pakikitungo mo sa bagong kasamahan? Tita, malaki ang pagtulong ni Lolo Wang sa akin. Pinapayagan niya akong magbasa sa guardhouse kapag walang ginagawa. Maganda ang pakikitungo ng mga kasamahan at mga lider. Gusto ko ang trabahong ito. Sige, ayos lang yan. Ako ang magluluto ng tanghalian ngayon. Tandaan mong bumalik para kumain. Ako ang nakaduty ngayong tanghali. Hindi pwedeng ipalit kay Mang Wang. Kung may mahalagang sulat o tawag, walang ibang istorbo. Sige na. Kain ka na lang sa kantina ngayong tanghali. Gagawin ni ate ang pagkain pag uwi niya mamaya. Opo. Salamat po, Mang Wang, sa pag-aalaga kay Xiao Juan. Hetong sigarilyo, kayo po ang bahala. Walang anuman po, ate ni Xiao Juan. Matalino si Xiao Juan. Hindi mo na kailangang alagaan pa ako. Ang dami talagang salita ni Mang Wang. Kailangan ko nang humanap ng dahilan para umalis. Mang Wang, may gagawin pa ako, aalis na ako. Bakit naman dala mo ulit ang dami ng gamit, Xiao niyan? Umupo ka na. Diming. Si Tangping, pamangkin mo. Pabilisin mo ang pag-aasikaso sa pagpasok sa pabrika. Gusto ko na ring maging manggagawa. Ay naku, sa ugali mong tamad at mahilig kumain. Karapat dapat ka bang maging manggagawa? Nanay, hindi ko ba nasabi sa iyo? Puno na ang pagkuha ng mga manggagawa sa pabrika. Wala nang tatanggap ng tao. Paano nakapasok si Tang Juan? Mas matanda si Tangping ng 2 taon. Nasa high school pa siya. Bakit hindi sila makapasok? Kulang ang tao sa reception desk ni Tang Juan. Ngayon, hindi na kulang ang tao sa reception desk. Mag-umpisa na akong magtrabaho. Xiaoqin, anong ibig sabihin ng Deming? Ayaw na niyang makialam, siguro. Hindi na niya sinasabi ang tungkol kay Ermao. Tungkol kay Xiaoping. Ayaw na rin niyang makialam, di ba? Kahit ako panabiyanan niya. Hindi na niya pinapansin. Talagang kayong mga walang utang na loob, mga taksil na walang puso. Inay, ako. Xiao Shanfen. Huwag ka nang makialam dyan. Sa lahat ng taon na to, ilang dugo ang nilamon mo mula sa malaking gulang na pamilya? 200 hanggang 400 bawat taon. At may audacity pang sabihin na nagpasalamat ka. Naibalik na ang utang niya matagal na. Kasama mo pa ang pamilya ni Xiaokuan. Tingin ko, kayo ay isang grupo ng mga vampira. Bumubula ka. Ano ka ba? Ano ba ako? Siya ang aking tunay na tiyahin. Ikaw ba ay aking tunay na lola? Nanay, tama si Tang Nian. Utang ko at ni Shaolin sa'yo. Matagal na naming nabayaran. Nagpapasalamat ako sa ibinigay mong pera. Ngunit wala kaming utang sa pamilyang Xiaokuan. Kung hindi mo ilalagay si Xiaoping sa pabrika, pupunta ako sa pabrika para magreklamo. Papasukin ko kayo. Hindi kayo papahinga. Sige, magreklamo ka. May security sa pabrika. Tapos na tayo. Huwag na kayong makipag-ugnayan muli. Kayong mga ingrat na ito. Mga anak na walang utang na loob. Gusto ninyo akong patayin sa galit. Huwag ninyo akong pilitin tumawag sa seguridad. Parang mga patay na kayo. Hindi nyo ba nakikita na pinipilit nila akong mamatay? Tingnan ko kung sino ang maglalakas loob magulo. Nanay, hanggang dito na tayo. Umuwi na kayo. Huwag na kayong makipag-ugnayan sa hinaharap. Subukan mo. Huling pagkakataon na ito. Si Tangping ay pansamantalang manggagawa lamang. Walang ugnayan sa hinaharap. Si Tangping ay pansamantalang manggagawa lamang. Walang ugnayan sa hinaharap. Pero, unahin muna nating ayusin si Xiaoping. Sigurado akong makakakuha ako ng permanenteng posisyon. Anong masarap na pagkain ang ginawa mo ngayon, ate? Ang paborito mong braised pork. Ngayon, muling nagpunta si Xiao Shanfen para magreklamo. Sumang-ayon na ang tita. Naghahanda ng ipasok si Tang Fang bilang temporary worker. Bakit sila ganito kawalang hiya? Isa lang siyang kontraktwal. Nagtatrabaho sa workshop. Mabigat ang trabaho, mababa ang sahod. Kung hindi siya magalang sa'yo sa trabaho, sampalin mo siya. Ate, naiintindihan ko na. Sige, kakain na. Kaibigan Tang Nian, nandito ka na sa wakas. Akala ko mahuli ka ng mga pulis. Nandyan ba ang mga gamit? Nandyan pa, walang problema. Sige, dumaan tayo sa likod. Naghihintay ang chef at ang finance para suriin ang mga sangkap. Tara na. Tao na si Tang Nian. Isang 30 kilong mudfish. 18 piso bawat kilo, 530 piso. Dahil sa karne ng baboy ramo, 208 kilo.
120 piso bawat kilo. 241 piso. Karne ng python, 80 kilo. 2 piso at 50 sentimos bawat kilo. 207 kwarta at 5 sentimo. 3 paa ng oso. 200 kwarta. Kabuuan ay 1,178 kwarta at 5 sentimo. Hindi. Bakit ang paa ng oso ko ay 200 kwarta lang? Ibinenta mo yung paa ng oso na kumukuha ng pulot. Kay Zhang Hu, di ba? Amoy asim ng 2 paa sa likod na nakalapat sa lupa. Ang isa pang paa sa harap ay amoy pawis. Itim na oso iyon. Ginagamit para maghukay ng tae. Oh. Naiintindihan ko na. Galing ka sa Kujiang County. Kahit marami kayong mga mangangaso doon, ngunit kakaunti lang ang magagandang bagay na makukuha. Ang mga matatanda at mga pinuno namin dito. Kailangan ng pampalakas ng katawan. Director, hindi ko magagarantiya na palagi kaming magkakaroon. Depende sa swerte sa pangangaso sa bundok. Sige, walang problema. Kung may maganda, ipadala mo lang dito. Mas mataas talaga ang presyo kaysa sa kooperatiba. Naiintindihan ko. Dali, dalhin sa ospital. Nakamatay ang laso ng bakal na ahas. Ate Dafang. Dali, hanapin ninyo ang doktor. Tara na. Hindi pwedeng may mangyari kay Dafang. Teka, tubig mula sa espiritual na bukal. Paano ko nakalimutan? Xiao Nian, ikaw ba yan? Huwag ka munang magsalita, uminom ka pa ng ilang lago. Kumusta? Hindi na masakit ang paa ko. Hindi na rin ito namamaga. Bakit kaya ang mahiwaga ng tubig na ito? Baka may nangyayari pa. Kailangan nating tingnan ang doktor sa baryo. May pamamanhid mula tuhod pababa, malinaw ang isip, walang kapansanan sa function. Nag-atake ka ng ratless snake. Bakit wala kang sintomas ng pagkalason? Nakatanggap ka ba ng serum sa health center ng grupo? Nag-iniksyon ka ba ng serum? Hindi ko alam kung ano ang serum. Habang nag-aani ako ng trigo sa gubat, bigla akong kinagat. Tapos, dinala ako ng mga kababayan ko sa tanggapan ng grupo. Nang dumaan kami sa pintuan ng bahay ni Xiao Nian, nanghihina ako kaya hindi ko na maalala ang kahit ano. Kasama mo siya, sabihin mo ang nangyari. Baka malakas ang katawan niya. Sa daan papunta rito, gumaling na ako. Gumaling. Ang laso ng bakal na ahas, kahit baka, hindi kayang tiisin. Sige na. Uminom ka muna ng ilang anti-inflammatory at magpahinga. Kung may mangyari, agad kang bumalik. Salamat, doktor. Dafang. Narinig ko na kinagat ka ng ulo ng kawit ng kawali. Bakit parang wala kang masyadong problema? Totoo, wala na akong problema. Totoo, wala na talaga. Binigyan lang ako ng doktor ng gamot. Sabi niya, umuwi na lang ako at magpahinga. CJ, agad kong tatawagan ang mga opisyal ng grupo para mag-meeting. Palitan ang mga miyembro ng kanilang mga ani. Mag-ingat palagi sa kaligtasan. Xiao Nian, bakit ang pusa na ito ay ang laki-laki at matibay? Hush! Huwag kang galitin. Napaka-espesyal ng ugali nitong pusa na ito. Ha! Dafang, bakit ka nagdala ng ilang mga dilatang pagkain dito? Sinasabi nilang tanga ako. Pero noong araw na iyon, medyo malabo ang alaala ko. Ikaw ang nag-alsa sa akin. At pinainom mo pa ako ng tubig. Sinasabi nilang tanga ako. Pero noong araw na iyon, medyo malabo ang alaala ko. Ikaw ang nag-alsa sa akin. At pinainom mo pa ako ng tubig. Hindi ko pa nga nasabi sa nanay ko. Sinubukan ko lang yung gamot na iyon. Kung epektibo ba, hindi ko akalain na malakas ang iyong kapalaran. Ibalik mo ang lata. Kakalabas ko lang mula sa Pingshan County. Hindi pwede iyon. Sa iyo ang iyo. Ito ang aking intensyon. Tatanggapin ko na ito. Sa ilang araw, sama ka kay Xumingshu. Manghuli tayo ng isda sa Guanchenba River Bend. Gusto mo bang sumama? CJ, sabihan mo ako bago ka umalis. Hindi tayo nagkita ng ilang araw. Nami-miss mo na ang tubig ng lingkuan, di ba? Hindi kita bibigyan uminom. Hindi mo man lang ako niyayakap. Mabuti na lang at may konsensya ka.
Alangan. Kailangan nating pumunta sa bayan sa loob ng ilang araw. Ibebenta ang Ganoderma. Ginoong Huang. Tingnan niyo pa ito. Maliit na babae. Itong Rishi Mushroom. Pareho ng kalidad ng sample kahapon. Ang presyo ay ayon sa sinabi ko kahapon. Kumusta ang tingin mo? Sundin mo na lang ang sinabi mo. Maliit na kasamahan. Huwag mag-alala. Papasok na ang pera mamaya. Nga. Ito ay iyong pinunit mula sa buong halaman, di ba? Dapat ay may 12 bulaklak ito. Isang bulaklak lang ang kinuha mo. Natatakot ka bang hindi kita bayaran? Hindi ko alam noon na ikaw si Ginoong Huang. Patawad. Wala akong ibang Ganoderma sa aking kamay. Sa tingin ko, mas magiging mahal ang bagay na ito sa hinaharap. Dapat itago ng maayos ang 1,000 taong lingsi. Kung hindi, bababa ang halaga nito. Mas maganda kung mailipat ito. Pero kinuha niyo ang buong halaman. Nasira ang mga ugat. Hindi ito maalis. Sa susunod, kung may maganda kang bagay, ay dumaan ka sa akin. Sasabihin ko sa departamento ng pagbili. Bibiliin ko ito sa mataas na presyo. Salamat, Direktor Huang. Kamangha-manghang kasamatang. 3,272 yuan. Pindutin mo nga. Gusto mo bang kumain ng masarap? Gusto. Salamat, ate. Ate, pupunta muna ako sa malaking grupo. May bahay kayo sa inyo. Bakit kailangan pa ng bagong pundasyon? Maliit na lugar. Sa hinaharap, madalas na pumasok sa gubat. Malapit at maginhawa. CJ, ibibigay ko sa iyo. Mag-ingat. Delikado sa tabi ng gubat. Tatay Zhang, huwag kang mag-alala. Lumalayo ang mga mababangis na hayop kapag nakikita nila ako. Huwag magyabang. Nga pala. Naghahanap ang komunidad ng mga tagapagbantay ng gubat. Isa sa payapang na yon. 35 piso ang buwan ng sahod. Kailangang magpatrol sa bundok. Walang sinuman ang may lakas ng loob na tumanggap. Ako na ang tatanggap. Ang trabahong ito ay para sa akin. Nagbabantay ng kagubatan habang nanghuli. At may karapatan pang humingi ng bala ng walang kahihiyan. CJ, bukas. Mag-report sa kooperatiba. Sa susunod na titira tayo sa bagong bahay. Makakain na tayo araw-araw. Ng lugaw na gawa sa malinis na tubig ng Holy Spring. Madalas pa nating kakainin ang baboy ramo. Sa hinaharap, mas gaganda pa ang buhay natin. Sa hinaharap, hindi na tayo magdaranas ng paghihirap. Hindi na tayo magugutom. Laging magkakasama ang ating pamilya.